Naging matunog sa Pilipinas ang usapin patungkol sa isang puting van na nangunguha di umano ng mga bata. Ayon sa mga tsismosong kapitbahay noon ay binibenta daw ng mga sindikato ang mga bata sa mga ospital para sa mga espesyal na parte ng mga katawan nito. Meron naman nagsasabing prostitusyon daw ang rason kung bakit may pinili pa ang mga sindikato. Gusto daw nito ang mga batang malulusog at magaganda ang pangangatawan. Paano kung ang sindikato pala na nangunguha ng mga bata ay mga taong inutusan ng aswang para sa supply na karne ng mga tao? Paano kung hindi pala chismis lang ang mga usapin o haka-haka? Magandang buhay sa lahat! Ang kwentong ibabahagi ko ngayong araw ay buhay at karanasan ng ating bidang pangangalanan na lang nating Arnold. Taong 2010, Balantian, Iloilo. Isang estudyante si Arnold sa high school ng mga panahong ito. Katulong ang binata sa paghahanap buhay ng kanyang magulang habang nagsisikap itong makapagtapos ng kanyang pag-aaral. Niayaw ni Arnold ang mahinto sa pag-aaral niya dahil ang lagi niyang rason sa magulang ay ito daw ang paraan upang maiahon niya sa hirap ang buhay nila. Bata pa lang noon si Arnold ngunit batak na ito sa trabaho. Lalo pat lagi itong nakakasama ng ama niya sa pangingisda. At isa sa mga naging kagawian nila ng ama niya ay ang mag-ensayo ng karate. Naging habit iyon ni Arnold dala ng napapanatili daw ng gawaing ito ang kasanayang hindi lang pangangatawan kundi maging ang disiplina sa pag-iisip. Minulat kasi ng ama ni Arnold ang utak ng binata sa mga makabuluhang bagay at kahalagahan ng magandang pag-iisip. Ngunit ang gawing ito ang siya palang maging rason kung paano maligtas sa kapahamakan ang binata. Sa pagpapatuloy ng kwento, naging habit ni Arnold ang maglakad papunta sa paaralan. Ayon sa kanya, nakakatulong daw ang paglalakad upang mahasa pa ang katawan niya. Dagdag pa niya noon na hindi lang daw siya nakakatipid sa baon noon kundi maging ang pagsasanay niya ng karate ang naging malaking dahilan niya. Ngunit noong mga panahong ito, naging matunog ang isang puting van na nangunguha daw ng mga bata sa lugar nila. Ilan sa mga kapitbahay nila noon ang nag-abiso na mag-ingat lalo pa sa paglalakad ng mag-isa sa daan na walang kasama. Hindi daw ligtas para sa mga kabataan lalo pa ang papasok sa baryo ni Arnold bago ang kanilang paaralan ay di umano isang kahabaan ng taniman ng tubo. Wala talagang kabahayan o mga sasakyan ang napapadayo sa dinadaanan niya. Madalas pa nga tanging mga nagtatrabaho lang sa taniman ng nakakasalubong niya. Hindi naman iyon naisip ng binata. Yung mga babala at mga chismis ng mga kapitbahay niya. Ayon pa sa kanya, kaya niya daw depensahan ang sarili kung sakali mang may magtatangkang masama sa kanya. Ngunit lagi pa din siyang pinaalalahanan ng magulang lalo pa ang nanay niyang laging nag-aalala sa kanya. Huwag masyadong mayabang anak ha. Ano ang magagawa ng karate mo? Paano kung baril o di kaya maraming miyembro ang sindikato na yun? Anak, hindi lang chismis ang naririnig natin sa baryo. Ilan na daw sa mga bata ang bigla na lang nawawala. Pinipili pa nga daw nila ang mga gwapo tsaka matatangkad na mga bata. Pabirong turan sa kanya ng kanyang ina. Buti na lang nay, hindi ako gwapo at matangkad no. Tsaka huwag po kayong mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. Kita mo to? Ang sagot naman ni Arnold.
Biglang sumikpa ang binata sa hangin. Napatawa naman ng ipit ang ina dahil sa isip nito ninais ng binata na pakalmahin ang pag-aalala niya. Nang mga oras na yon, napabuntong hininga na lang ang nanay dahil wala naman din siyang sasabihin para makinig ang anak niya. Lalo pat nakitaan niya talaga si Arnold ng katapangan. Kahit sino hindi inaatrasan ng bata. Kahit pa nga minsan maging ang tatay nito ay nagagawa pa ng batang asuntuhin lalo pa paglasing iyon at nagdadaldal. Sa puntong iyon, ayaw naman din na ilatag ng nanay ang mga nakakakilabot pa ng mga chismis patungkol sa puting ban. Ayon pa nga sa kanya, ayaw niya na lang na pag-usapan dahil maging siya ay nakakaramdam ng takot sa kaligtasan ng anak niya. Isang araw, maaga pa lang gumayak na din si Arnold papuntang paaralan. Halos araw-araw ay nakagawian ng binata ang magbitbit ng pamalo habang binabagtas ang daan papuntang paaralan. Ayon kasi sa kanya, maraming mga ligaw na aso ang lagi niyang nakakasalubong kaya mas mainam din na may dala daw siyang pamalo para pang proteksyon. Ilang sandali pa ang lumipas habang naglalakad si Arnold ay may namataan siyang isang lalaki. Sa ilang taon niyang paglalakad, doon pa lang niya nakita iyon. Nakasuot daw iyon ng jacket na kupas at nakapantalon na maong. Sa tansya ni Arnold para daw iyong isang bandido. Lalo pa noong masipat pa ng binata ang animoy nakaumbok na kung anong bagay sa tagiliran nito. Noong una, di naman nakaramdam ng kung anong pagkabahala si Arnold. Lalo pa para sa kanya, panaka-naka namang may mga dumadaan din sa lugar na yon na hindi niya kilala. Kahit pa daw yun ang mga katrabaho ng may-ari ng kampo na nadadaanan niya ay minsan nakakasalubong niya din. Minuto ang makalipas nang akma na sana siyang liliko papasok sa bukana ng gate ng paaralan nila ay biglang may humila sa kamay niya. Malakas iyon na parang pakiwari ni Arnold ay mapilay ang kanang balikat niya. Dala ng pagkabigla niya nang mapaatras siya ng bahagya at akmang uuntayan niya sana ng suntok ng bigla na lang tinakpan ang ilong niya ng panyong may gamot para panghilo. Nang maamoy niya iyon ay bigla na lang siyang nawala ng malay. Ni hindi niya alam ang mga sumunod na nangyari. Gabi na nang magising si Arnold. Nakatali noon ang mga kamay niya habang nasa loob ng isang sasakyang umaandar. Nilingalinga niya ang paningin. Inaalam niya kung saang lugar na banda iyon. Akmang magsasalita sana siya nang may biglang kumalabit sa kanya. Isang bata din iyon kagaya niya. Nakatali din at umiiyak. Ayon sa bata, gusto na daw nitong umuwi at baka daw hinahanap na siya ng magulang niya. Madilim ang kinaroroonan nila at hindi lang pala silang dalawa ang batang naroon kundi sa tansya na naaaninag ni Arnold ay nasa 10 bata ang laman ng sasakyan. Yung iba daw animoy wala pa ito sa ulirat. Dahil nakagapo sila kung kaya't wala ding nagawa si Arnold kundi kumalma. Alam niyang nasa bingit na sila ng kamatayan noon dahil sa kalagayan nila. Ilang sandali ang lumipas nang huminto ang sasakyan. Pakiramdam ni Arnold noon ay parang tinatambol ang puso niya dahil sa nararamdamang takot. Dumagdag pa ang katabi niyang walang tigil sa pag-iyak. Minuto lang ang makalipas nang bumukas ang pinto ng sasakyan. Doon na isa-isang hinila ang mga kasama noon na pawang wala ng mga buhay. Doon din nakaisip ng paraan si Arnold. Nagtulog-tulugan din ito para hindi mahalatang alam niya na kung ano ang nangyayari.
Samantalang bigla namang pinukpok ng kung anong matigas na bagay ang batang nooy walang tigil sa pag-iyak. Di mawari ni Arnold kung ano ang gagawin niya, lalo pa nung bigla niyang maramdaman ang pagtalsik ng mainit na likido sa mukha niya. Nakapikit lang siya ng mga oras na yon dahil ayaw niyang pati siya ay madamay. Nanatili lang siyang kalmado habang ang utak niya ay hindi tumitigil sa pag-iisip kung ano ang paraan na gagawin niya para makatakas. Hanggang sa napadilat ang mata niya dahil animoy nakakarinig na siya ng mga putok. Hindi niya alam kung putok iyon ng baril, kung kaya't akmang tatayo sana siya nang may bigla na namang humila sa kanya. Sisigaw sana siya nang makita niyang bata din ito na kagaya niya. Ngunit may mga sugat iyon sa mukha. Hindi iyon nagsasalita, ngunit hinila lang siya palayo doon sa mga kasamahan nilang mga bata. Tinanggal noon ng tali ni Arnold at sinabing tumakbo na pa layo doon sa lugar dahil ibibenta daw sila sa mga aswang. Magpapasalamat sana si Arnold nang biglang may humablot ng buhok niya. Ngunit imbis na panghinaan, nakipagbuno si Arnold. Alam niyang mamamatay siya doon kung hindi siya lalaban. Hanggang sa naitulak niya ang lalaki na nagsanhi ng pagkabagok ng ulo nito. Sa puntong iyon, hindi na nag-aksaya ng oras si Arnold. Tumakbo na siya palayo kahit pa hindi niya alam kung saan ang tungo niya. Sa isip niya noon ay mailigtas lamang ang sarili. Habol hiningang napatayo si Arnold sa malapad na taniman ng mais. Di niya noon lubos maisip kung saang dako ang lugar na yun, pero imbis na magpahinga, tumakbo siya kahit hindi niya alam kung anong direksyon ang tutunguhin niya. Ilang sandali ang lumipas nang mapadpad siya sa isang ilog. Doon naging klaro ang daan na tinatahak niya. Medyo malayo pa iyon sa baryo nila, pero ang baybay ng daan ay alam niya na kung saan lulusot. Nadadaanan kasi nila iyon ng tatay niya sa tuwing mangingisda sila. Halos maghahating gabi na nang may nakasalubong siyang isang tanod. Noon ay naaabot niya na pala ang boundary ng baryo na kalapit lang ng baryo nila. Hindi niya kilala ang tao na nakasalubong, pero alam niya hindi na iyon kasama ng mga taong humahabol sa kanya. Inaalayan siya ng tanod at hinatid iyon pauwi sa bahay nila. Noon naman naabutan nila ang nanay at tatay niya na may mga kasama ding mga tanod na naghahanap sa kanya. Nang makita siya ng nanay niya ay agad naman itong yumakap sa kanya habang umiiyak. Laking pasasalamat nito dahil nakauwi siya ng buhay. Dinala agad nila si Arnold sa pinakamalapit na sentro dahil marami iyong natamong sugat. Doon na isinalaysay ni Arnold ang nangyari, lalo pa nung kamuntika na siyang masama sa mga kakatayin sana ng mga taong animoy bandido sa paglalarawan niya. Hanggang sa kasalukuyan ay sariwa pa din sa utak niya ang bakas ng mga kaganapang hindi niya lubos maisip na mararanasan niya. Matapos ang insidenteng iyon, hindi na bumalik sa pag-aaral si Arnold. Itinago siya ng mga magulang niya dahil meron daw banta sa buhay niya. Lalo pa noong mapag-alaman nilang hindi sindikato ang kumidnap sa kanya kundi mga bandidong aswang na gumagala sa lugar nila. At hindi daw puting van ang gamit, kundi kulay itim. Hanggang dito na lang ang kwento ni Arnold. Naway magbigay ito ng babala sa mga kabataan, lalo pa sa mga malalayong baryo na tinatahak ang mahabang lakaran makapagtapos lamang. At lagi din tayong mag-ingat mga kabaryo.
Naway antabayanan nyo pa po ang mga bagong kwentong mailalapag natin sa channel na ito. Maraming salamat po sa mga nagpi-play at mga nagvo-view sa mga nailalatag nating kwento. Hanggang sa muli, babush!